So yun nga po mga kaparokya, grabe. Talagang unti-unti na pong nagiging makatotohanan or nagiging totoo po mga kaparokya yung pahayag po ng butihing Mayor Vico Soto. Patungkol nga po mga kaparokya sa paglilito or panggugulo mga kaparokya ng investigasyon regarding nga po sa flood control anomalous na kinasasangkutan po mga kaparokya ng nakatunggali ng butihing mayor sa pagka-mayor or alkalde nitong nagdaang eleksyon. Pero bago yan mga kaparokya, gusto ko po munang magpakilala sa inyo. Ako nga po pala si Mervy, the man behind Kaparokya TV. Kamusta po kayo mga kaparokya? Naway nasa mabuting kalagayan po kayo habang pinapanood nyo po ang video ko na ito. At mga kaparokya, kung bago lang po kayo sa aking channel at kung gusto nyo po ng gantong content ay makikiusap po ako sa inyo mga kaparokya na pakisubscribe po ang aking YouTube channel at pakiclick nyo na rin po mga kaparokya, lubos-lubusin nyo na po, pakiclick and pakishare na rin po para mas marami pa pong makapanood ng mga uploaded video po natin or yung munti po nating channel. Muli, thank you so much sa inyo mga kaparokya at sinashoutout ko po pala lahat po ng aking subscribers, mga solid viewers at hindi po natin pwedeng kalimutan yung mga OFW, yung mga kababayan po nating nagtatrabaho abroad na para po sa atin mga kaparokya ay tunay at bagong bayani ng bansang ito. Muli, thank you so much sa inyo mga kaparokya at kung nasan man kayong dako ng mundo mga kaparokya ay magsiingat po kayo. Again, maraming salamat at sobrang na-appreciate ko po kayo mga kaparokya. So yun nga po mga kaparokya, isa po ba kayo sa naguguluhan at nalilito sa nangyayaring investigasyon po patungkol sa maalumalyang flood control na kinasasangkutan po mga kaparokya ng nakatunggali ng butihing Mayor Vico Soto na mag-asawang Diskaya. Ang mag-asawang Diskaya mga kaparokya ay binansagan na po ang King and Queen or Hari at Reyna po ng flood control. Pero hindi po maganda or hindi po nakakatuwa yun mga kaparokya. Anyway mga kaparokya, unti-unti na pong nagiging makatotohanan ang inihayag ng butihing Mayor Vico Soto na minsan po siyang umattend sa infra hearing sa Kamara na kung saan ayon dito ay hindi lang daw basta-basta naglalaglagan ng mga ito. Gusto din po nilang guluhin at lituhin ang mga tao nang sa gayon po mga parokya ay hindi na po natin malaman ang totoo. Yan po ay talagang unti-unti na pong nangyayari mga kaparokya dahil nagkakaroon na po ng bangayan, siraan at talagang takipan. Lalo na yung mga senador dahil alam naman po natin na meron pong involved na high-ranking senators tulad po ni Senador Chis Escudero, Joel Villanueva at ang paborito po natin na si Jinggoy Estrada. Talagang hindi po nagsasawa si Senator Jinggoy Estrada na masama or ma-involve sa mga iskandal. Alam naman po natin mga parokya na may history si Senador Jinggoy Estrada. Anyway mga kaparokya, yun nga po, unti-unti na nga pong nagiging makatotohanan or nagiging totoo ang sinabi or ang inihayag ng butihing Mayor Vico Soto na nililito at ginugulo lang po tayo ng mga ito. Kaya ang paalala nga po ng butihing mayor ay huwag po nating kalimutan ang nangyaring ito dahil malaki po or bilyon-bilyon po ang nilustay or ang kinurap ng mga sangkot nga po dito. Tulad nga po na sinabi ng butihing mayor nung minsan po siyang umattend sa hearing na merong involved na senador, involved na congressman, involved na DPWH officials at mga contractors. Tulad nga po ng mag-asawang Diskaya na malaki po pala talaga ang kinalaman pagdating sa korupsyon na nangyari dito sa bansa. Mga proyekto po nila kung hindi po substandard mga kaparokya ay ghost project. Kaya para sa akin mga kaparokya, tama ang sinabi ng butihing Mayor Vico Soto na wag po nating kalimutan ang pangyayaring ito dahil involved din po tayo dito mga kaparokya dahil pera po ng kaban ng bansa, ng bayan ang kinurap po ng mga politiko, ng mga contractors or yung mga involved or nasasangkot nga po dito. Nakakatawa na nga po mga parokya ang nangyayaring investigasyon sa Senado dahil
sila po ay nagbabangayan na rin po. Kumbaga nagtatakipan dahil alam naman po natin yung mga involved po dito ay yung mga senador. Talagang gumagawa pa po ng mga peking witness para lang po pagtakpan ang kanilang sinusuportahang politiko. Alam niyo mga kaparokya, malaki po ang involvement po talaga dito ng mga diskaya dahil halos sila po ang number one na contractor nung panahon po ng Pangulong Duterte. Talagang bilyon po talaga ang naging kontrata po nito sa pamahalaan under Duterte administration. Kaya talagang galit na galit ang butihing Mayor Vico Soto sa mag-asawang Diskaya. Again mga kaparokya, nakakatawa na nga lang po ang mga sumusuporta or mga supporters po ng Duterte dahil ginagawa po nilang big deal na kung saan ay focus lang daw po mga kaparokya si Mayor Vico Soto sa mag-asawang Diskaya. Well mga kaparokya, tulad nga po ng lagi po nating sinasabi, may personal knowledge lang po ang butihing mayor sa mag-asawang Diskaya at pilit ng mga ito, yung mga DDS na sinisiraan ang butihing Mayor Vico Soto dahil duwag daw mga kaparokya dahil sa mga Diskaya lang daw po nakafocus, hindi daw po kayang pangalanan yung totoong mastermind ng korupsyon patungkol nga po sa flood control. Talagang para sa akin mga kaparokya, gusto lang po talagang ilagay po sa hindi magandang sitwasyon ang butihing Mayor Vico Soto. Dahil aminin man nila o hindi mga kaparokya ay balakid po ang butihing Mayor Vico Soto sa kandidatura po ng sinusuportahan nilang si Vice President Sara Duterte, lalo na kung maamyendahan po ang proposal ng isang congressman na naglalayong pababain po ang edad para tumakbo sa pagkapangulo, pangalawang pangulo at senador. Yun po ang isa sa tingin ko ang dahilan kung bakit pilit nilang dinidemolish ang butihing Mayor Vico Soto. Nakakatuwa pa dito mga parokya, malaki na nga po ang kinurupt ng mag-asawang Diskaya ay ginagawa pa po nilang bayani ang mga ito. Meron pa pong senador tulad po ni Senadora Rodante Marcoleta na gustong gawing state witness ang mag-asawang Diskaya. Paano mo gagawing state witness ang mga ito kung bilyon-bilyon po ang kinurap sa kaban po ng ating bayan? Maganda mga kaparokya ay ibalik po muna nila ang kinuha po nilang kayamanan ng ating bansa. Yaman po ng ating bansa ang kinuha ng mag-asawang ito. Tapos ganun lang nila ipaglalaban para maging state witness ang mag-asawang ito. Magsabi po sila ng totoo at ibigay po or ibalik po muna nila ang mga yaman na kinuha po nila sa kaban po ng ating bayan. So yun nga po mga kaparokya, again tulad po ng sinasabi po natin na nilalagay po nila sa alanganin ang butihing Mayor Vico Soto. Paano mo pangangalanan ang mga sangkot po sa flood control anomalous kung wala naman pong ebidensya ang butihing mayor sa mga sangkot dito. Kaya nga po sa mga Diskaya lang po siya nakafocus dahil sa mag-asawang ito lang po siya may personal knowledge. Alam naman po natin mga kaparokya na nakabase po ang kumpanya po nito sa lungsod po ng Pasig. Kaya alam na alam ng butihing mayor kung ano po ang kinalaman ng mga ito sa korupsyon. Anyway mga kaparokya, sa lahat po ng aking subscribers, sa lahat po ng sumusuporta kay Mayor Vico Soto, mapagmatsyag po tayo. Kumbaga, huwag po tayo basta-basta maniwala sa mga inilalabas na fake news ng mga DDS, yung mga pilit na sumisira sa butihing Mayor Vico Soto. Dahil grabe na po talaga ang panggigibang ginagawa nila sa butihing mayor. Pero mga parokya, naniniwala po tayo kay Mayor Vico Soto na hindi po siya basta-basta magpapatinag sa mga paninira ng mga ito. Dahil alam naman po natin mga parokya, karamihan lang dyan ay mga bayarang trolls, mga bayarang DDS supporters. Kaya sa mga sumusuporta po sa akin, sumusuporta kay Mayor Vico Soto, maging mapagmatsyag po tayo. Ulitin ko po, maging mapagmatsyag po tayo at huwag basta-basta maniwala. So kayo mga parokya, anong masasabi nyo patungkol nga
po dito. Sa lahat po ng magko-comment mga kaparokya ay maglagay po ng hashtag Protect Mayor Vico. So ito na sa gayon, alam po natin yung mga nandiyan para kay Mayor Vico. So hanggang dito na lang po tayo mga parokya. Mag-iingat po tayo palagi. Thank you and God bless.